Arma nga ba, mga tao sa China, tunay nga bang di na makahinga dahil sa lumalalang polusyon sa kanilang bansa? Pasakit nga ba ito para sa mga mamamayan nilang wala namang kinalaman sa ginagawa ng kanilang lider? Bagamat umaapaw ang yaman sa bansang China at umuusbong ang teknolohiya dito, kawawa naman ang mga mamamayan dahil sa lumalalang kondisyon ng hangin. Ngayon ay pag-uusapan natin ang polusyon sa China at kung gaano ito nakakaapekto sa kalagayan ng kanilang bansa, lalo na ang mga mamamayan. Bilang isang turista, kung balak mong makakita ng asul na mga kaulapan at makalanghap ng sariwang hangin sa China, huwag ka nang umasa. Hindi mo nga masasabi na dahil maunlad ang teknolohiya sa China ay maiwasan na nito ang mga problemang kaakibat ng polusyon sa hangin. Mapapansin na mas lalong lumalala ang problema sa polusyon sa China simula noong 2014 hanggang 2019. Maski ang sikat ng araw, hindi mo na matatanaw. Noong 2021, matapos markahan ng Partido Komunista sa China ang ika-100 anibersaryo nito, ipinakita ng pamahalaan kung hanggang saan ang makakaya nitong gawin para lamang sa ikagaganda ng kapaligiran nila. Pero ang tanong ay sure nga ba ang pamahalaan ng kanilang mga hakbangin ay tungo sa ikagaganda ng kondisyon ng kapaligiran ng kanilang bansa? Pinag-utos ng pamahalaan na isara ng panandalian ang operasyon ng mga factories at pabrika, at ito umano ay para makabawas sa polusyong dulot ng mga establishmentong ito upang tustusan ang mga pangangailangan nila sa enerhiya. Masasabi nating ang mga pabrika at mga factory sa China ay ang mga pangunahing malalakas na kumonsumo ng coal energy para matustusan ang operasyon ng mga pabrika. Kumbaga, ito ang nagsisilbing gasolina para sa sasakyan. Bukod pa riyan, isinagawa din ng kanilang pamahalaan ang cloud seeding para makalikha ng ulan at malinis ang atmosphere. Nagpapaputok din ng mga kanyon ang pamahalaan upang magpakalat ng silver iodide o ang kemikal upang masumigla ang mga kaulapan. Nang sa gayon ay makagawa ang mga ito ng magaganda at mahabang mga ulan. Masasabing pagkatapos gawin ang pagpapakalat ng mga silver iodide ay gumandang kondisyon ng kalusugan ng mga tao bunsod ng pagkakalinis ng atmosphere pagkatapos umulan. Hika, sakit sa baga at iba't iba pang mga respiratory diseases nga naman ang naging banta sa kalusugan ng mga mamamayan dahil sa nasabing polusyon. Naging matagumpay naman di umano ang ginagawang hakbanging ito ng pamahalaan para sa sentro ng China, ang Beijing. Ayon sa pag-aaral, bumaba ng 2/3 ang polusyon matapos ang pinatupad ang mga nasabing programa. Ang China ay kumukuha ng pangunahing source of energy sa coal, kung kaya't nakakontribute talaga ito ng malala sa polusyon. Dahil sa coal consumption na ito, lumago ang GDP ng China ng mahigit sa 1078. Sino nga ba ang titigil sa ganitong venture kung ito ang pangunahing makapagpapayaman ng bansa ay siya ring dahilan sa pagkakasakit ng mga mamamayan dahil sa polusyon? Dagdag pa sa energy consumption na ito ang dami ng tao at sasakyan sa Beijing, kung kaya't lumala ng husto ang polusyon sa China. Ilang mga measure ang pinapatupad ng China upang hindi maapektuhan ang kanilang mamamayan ng labis na polusyon sa hangin. Nire-require ang mga mamamayan na magsuot ng face masks, bumili ng air purifier at plate coating system para mapigilan ang labis na pagbuga ng usok ng mga sasakyan kung walang regulasyon ang maipatupad. Hindi lamang ito ang sinapit ng China na karma, iba't iba pang mga dilubyo ang sunod-sunod na sinasapit nito. Ngunit mapapaisip ka rin kung sapat nga ba ang mga adaptive measures na ito. Ang sagot? Hindi. Dahil intentional ang ginagawa ng China para sa ikauunlad nito at ang mga ginagawa nitong mga measures umano para maiwasan ang pinsala sa mamamayan ay hindi rin naman seryoso kung tutuusin. Bukod pa sa issue ng baha at pag-anod ng tubig sa kagubatan, binabaha din ang ilang mga lungsod sa China. Pinakamalala na ay ang mga baha at ang mga dilubyong sinapit ng China lalo na ngayong taong 2023. Masasabi nating hindi ordinaryong baha ang kanilang nararanasan. Ang mga malalakas na pag-anod sa ilang kabahayan lalo na sa Beijing kung saan namamalagi ang pinumuno nito ay isang malalang senyales na isang karma ang nararanasan ng China. Matatandaan ang bagyong Doksuri
ay labis na nanalanta sa iba't ibang syudad at lalawigan sa China. Nagmistulang ilog na ang mga kalsada sa iba't ibang bahagi ng China dahil sa mapaminsalang flash floods. Ang mga ito ay nakapagdulot ng labis na damage sa mga ari-arian ng mga mamamayan tulad ng kabahayan, sasakyan at iba pang mga kagamitan. Nakakilabot nga naman ang dinanas na baha ng mga mamamayan lalo na ang pagkasawi ng iilan. Ang mga videong inyong napanood ay pinapakita ang mga footages ng mga Chino lalo na noong nakaraang July 31 kung saan nilamon ng rumaragasang baha ang mga kalsada at kabahayan sa China. Nakapagtataka din na hindi man lang nagpakalat ng announcements ang pamahalaan ng China bago pa man makaapekto ang bagyo at baha sa mga mamamayan. Tunay ngang napakawalang kwenta ng kanilang pinuno na hindi naisip ang kapakanan ng mga kawawang mamamayan. Sinisi pa ng ilan na ang mga dilubyong ito ay gawa lamang ng tao. Makikita din sa video footage na ito ang isang package delivery station na may mga natrap na mga empleyado dahil hindi rin naabisuan ng maayos. Hindi sila na-rescue ng agaran dahil nahirapan ang mga emergency responders dahil sa mga harang at balakid sa daan. Makikita sa videong ito ang ilan pang bahagi ng China na apektado ng pagragasa ng baha noong July 31, kabilang ang Mintogo District sa Beijing sa labis na naapektuhan ng walang humpay na flash flood noong July 31. Malaking bilang ng mga sasakyan ang makikitang labis na naapektuhan ng pagragasa ng baha na mistulay dagat sa kalsada. Bagamat ibinibida ng Beijing ang integridad ng mga proyektong pang-infrastruktura nila, isang malakas na baha lamang ang magpapakita ng tunay na katatagan ng mga proyektong ito. Base sa datos, nasa 400 hanggang 800 mm, ngunit ang binuhos ng ulan para lamang sa bagyong nabanggit ay nasa humigit kumulang 1,000 mm na. Ito ay sobra pa sa inaasang ulan sa ilang bahagi ng China. Dapat ding isipin ng pamahalaan kung saan nga ba makakakuha ng sapat na daloy ng tubig sa itaas ng bundok kung tagtuyot at kung ano ang mangyayari sa mga itinanim dito kung rumaragasa ang ulan. Sa lungsod ng Lengkan sa probinsya ng Yunnan, ang bagyo noong Hunyo ay sinira hindi lang ang kabahayan kundi pati rin ang mga taniman. Makikita naman na maraming mga lokal na pamahalaan ang hindi nagatubiling ayusin ang pagkasirang ito na ginawa ng pamahalaan. Makikita sa mga videong ito na ibinabahagi ng netizens ang walang habas na pagsira sa mga bagong tanim na puno ng ubas at paggamit ng traktor at bulldozer para patagin ng lupa. Pinapakita din sa video ang pagtanggal sa mga puno at pagbenta ng mga punong ito kinalaunan. Kamakailan din sa gitna ng tag-ulan sa China noong Abril ay bumuhos dito ang sandstorm mula sa Mongolia na nakaapekto sa mga tao. Dahil dito na mapagninilay-nilayan natin na ang mga hindi ordinaryong kaganapan na ito ay signos na mula sa kalikasan na itigil na ng China ang mga ginagawa nitong paglapastangan sa kalikasan. Dapat sigurong isipin din natin na ang mga ito ay panakipbutas lang at dapat talagang maisip ng mga namamahala ay lutasin ang punot dulo ng karmang ito, ang kagahaman sa salapi at pag-unlad. Dahil sa samot-saring mga problemang kinakaharap ng mga mamamayan ng China bungsod ng polusyon sa hangin, nagreklamo na ang mga mamamayan at hinimok ang kanilang pamahalaan na mas gawin pa ang makakaya nito upang pigilan ang paglala ng polusyon sa hangin. Nagprotesta ang mga mamamayan dahil hindi na nila makakaya ang labis na epekto ng polusyon sa mga mamamayan. Tama bang mamamayan ang magdusa at matama ng karma? Bilang tugon naman, naglunsad ang pamahalaan ng 3-year action plan aims for blue skies. Ang una sa mga ito ay ang pagkontrol sa labis na polusyon mula sa mga industriya at ang pagsasagawa ng berdeng industriya o ang tinatawag din na green industry. Ang pangalawa ay ang pagpigil sa pagsusunog ng carbon o ang ilang measures na magpapabawas ng epekto ng carbon emissions. Ang pangatlo ay ang kontrolin ng carbon emission mula sa mga sasakyan. Ang pang-apat ay ang mga programang may kinalaman sa reforestation upang mabawi ang carbon dioxide emissions sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno. Ang panglima ay bawasan ang mga pollutant. Ang pang-anim ay ang palakasin ang pagtutulungan sa rehiyon o ang pagpapatibay ng regional ties upang mapigilan ang labis na pag-init ng kapaligiran. Nagpalit na rin ang Beijing ng mga ilang alternatibo upang mapigilan ang labis na polusyon sa China.
Ang polusyon sa hangin sa China lumalala na dahil lumagpas na sa 100 ang Air Quality Index sa Beijing at ito ay lumagpas na nga sa moderate level. Kaalam, para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo, i-check ang link sa description at comment section ng video ito. Bagamat malubha ang issue ng polusyon sa China, mas pinataas pa ng Beijing ang produksyon ng energy mula sa coal noong 2021 dahil alam ng China na ang coal lamang ang maaasahan nito upang mapanatili ang pagiging energy powerhouse. Sadyang hindi mawawala ang pagkahumaling nito sa pagpaproduce ng mas maraming energy gamit ang coal. Ang operasyon ng samut-saring factories at industriya ang siyang dahilan sa pagyaman ng China. Karma na nga ba ito? Tingnan nga natin. Pumalo sa pinakamataas na level ng coal production noong taong Desyembre 2021 na mas lalong nagpapataas ng carbon emissions. Buwan-buwan, kahit ito ay kanilang iwasan. Kahit ano pa ang sabihin ng China ukol dito, ay mangangahulugan pa rin ito na tataas ang carbon emissions kada 8 taon. Kaya sino nga ba ang makapagsasabi na totoo ang sinasabi ng China kaugnay sa lumalalang problema nito? Ngayong patuloy silang gumagawa ng iba't ibang aksyon patungkol sa pagpaparaming mga pabrika ng coal. Bagamat maraming mga pangako ang China patungkol sa kagustuhan nitong maisaayos ang kondisyon ng kalidad ng hangin nito, makikita ba natin ang ilang hakbangin ng China kaugnay sa pagtupad ng pangako ito? Hindi kapanipaniwala dahil walang konkretong aksyon ng China patungkol sa pagpapababa ng polusyon sa hangin. Ang masama, mas dumadami pa nga ang mga inisyatibo ng China para sa pagpapalawak ng kapangyarihan nito sa iba't ibang aspeto. Karma nga ba ito?